Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video guys, is papakita ko sa inyo kung paano mag-preserve ng garlic. How to preserve garlic. Kasi dito sa bahay, sobrang dami ng garlic namin guys. Yung supply namin is sobra-sobra. So, para hindi siya masayang, ganito yung ginagawa ko. So, ayan, bibulatan ko yung mga bawang, isa-isa. And then, after ko siyang mabalatan, actually marami pa akong bawang na natira. Kalahati pa lang yung nabalatan ko. So, nabalatan ko na yung kalahati. And then, gagawin natin siyang i-grind natin siya kung nasa sa inyo naman guys kung gaano kapino or gusto niyo ng medyo malalaki yung cut, pwede naman. So sa akin, yung katamtaman lang. So ayan, gamit ako ng mano-mano. Mano-mano lang yung ginamit kung pang slice. So ayan, then meron akong mga empty bottles dyan or empty na mga garapon. So doon ko siya ilalagay para madali natin silang ilagay sa ref pag after natin silang ma-grind lahat. So medyo marami to guys. So ayan, nakaisang lalagyan na tayo. Nakaisang garapon na tayo. So ayan, second batch. So ayan. So, yung bawang kasi namin guys, every parang 10 kilos. 10 kilos siya yung binibigay sa amin every month. So ayan, mag-exercise tayo para magka-muscle. Dagdagan pa natin yung muscle. So ayan, konting hila-hila lang naman siya guys. Tapos okay na siya. Hindi naman natin siya pipinuhin na masyado. Yan. Mga 20 hila. Charing. So, ayan. Panuhin natin siya para hindi tayo maanuhan ng garapon. Mabitin sa garapon. So, ayan. I-grind lang natin siya lahat guys. Tapos, lalagyan natin siya ng olive oil. So, ayan. Pag may mga empty, may mga guys, na mga bottles, sinisave ko yan. Hindi ko siya tinatapon. Tapos ito naman guys is gawin ko siyang pickles. So bali dalawang klase yung ginawa ko dyan. Ginawa ko yung panggamit natin sa araw-araw. At saka gagawa din ako ng garlic pickles. So ginagawa ko to guys, lalo na mas mapapadali yung buhay ko as sa akin na pag nagluluto ako, sobrang dami kong niluluto sa isang lutuan, mga 10 putahe, lalo pag marami kaming bisita. So nagluluto ako ng mga for 20 to 15 person guys per day. Pagka may bisita kami, talagang as in marami ang niluluto ko, maramihan. So kailangan ko talaga ganito ay yung gawin ko sa bawang kasi ang pagbabalat ng bawang is matrabaho. So imagine niyo yun guys, kung magluluto ako ng for 10 to 20 or 15 person, kung babalatan ko pa yan the time na magluluto ako. So mauubos yung oras ko guys, di ba? So kailangan ko na naka-ready na yung mga panggisa ko pagka ganung mayroon akong bisita. So sobrang napapadali yung aking buhay pagka meron akong naka-readyng bawang. Less nakakasave ako ng time. So kailangan ko talaga tong
gawin sa bawang. So, para pag magigisa ako, tapon na lang ng tapon, di ba? So, mas mabilis yung magiging pagluluto ko. So, ayan. Unless na lang guys, kailangan ko yung buong bawang. So, meron din naman akong buong bawang dyan. Pag kailangan nila ng buong bawang. Lalo na kung mayroong kailangan nila yung kakain sila ng Chinese sausage. So, kailangan nila yun ng sabayan ng buong bawang. Habang kinakain nila, may bawang silang kinakain na sariwa. Para pang kontra sa high blood or whatever, di ba? So, ganyan. So, ayan, nakadalawang Tupperware na tayo. So, ayan, meron tayong olive oil dito. Lalagyan lang natin siya, guys, ng olive oil. Yung pantay lang dun sa kung gaano karami. Yung mako-cover niya yung inyong bawang. So, ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng konting salt. So, ayan. Lagyan natin ng mga, 2 to 3 spoon ng, tablespoon ng salt. Para hindi siya mangitim or mag-discoloration ba. Kasi yung iba, lalo na kung hindi nyo siya mare-ref agad guys, is nag-brown siya, pangit siya. So, if lagyan nyo siya ng asin, at saka, olive oil, hindi magbabago yung kulay niya guys. Ganyan pa rin yung magiging kulay niya. Basta ilalagay nyo lang siya lagi sa ref after nyo siyang gamitin. And then nga pala guys, kahit any kind of oil will do. Kahit yung mga nabibiling oil dyan sa grocery store. Kahit hindi olive oil. Pero yun nga, much better syempre pag olive oil. So, meron naman akong olive oil dito. So, olive oil ang ginamit ko. Pag wala akong olive oil, kahit yung mga cooking oil na ordinary cooking oil is pwede niyong gamitin. So, ayan lang. I-repeat lang natin yung process hanggang sa matapos natin siya, guys. And then, after nito, guys, is pwede na natin siyang ilagay sa ref. Okay, mag-realize guys, kasi hindi naman matutulog yung mantika. Di ba hindi naman natutulog mantika ng yung olive oil. Pero ewan ko guys, sa ibang dahil sa Pilipinas natutulog yung mantika natin, di ba? Pero dito sa Taiwan guys, kahit na winter at sobrang lamig ng panahon, hindi natutulog ang mantika. Ewan ko kung napansin niyo yun. Ewan ko anong difference na. Basta dito sa Taiwan, winter, kahit anong baba ng temperature, hindi natutulog ang mantika. Kahit ilagay mo sa ref. Ang matutulog lang ng mantika dyan yung taba ng baboy or taba ng oil ng chicken. Yun, matutulog yun. Pero ang mga oil na nabibili dito, hindi siya natutulog as in. Ewan ko lang kung napansin yun guys. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang ating for today's video. And thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye! Thank you for watching.